May nagtanong sa akin, Sir, good afternoon. Kailangan ko po ang tulong nyo. Ito po ngayon ang message nila sa akin. Sa kabila ng pakikipag-usap ko sa kanila. Tulungan mo naman ako, sir, kung anong dapat kong gawin. Na-stress na po talaga ako at may baby po kasi. Okay, ito po yung message ng Ola. Dahil sa pagbabaliwala mo sa utang mo, napagdesisyonan ng aming pamunuan na ikaw ay ipablatter at ipabarangay. Nagbigay na rin ng permiso ang otoridad sa inyong barangay para puntahan ang iyong nasabing address dito sa inyong profile sa pautangan. Kung wala kang mababayad on the spot, ikaw ay imbitahan sa barangay at kukuha na ng gamit sa halaga ng pagkakautang mo. Ito pa po yung isang message. Hakot gamit. Attention, Sir, Madam. We would like to inform you that our field collector team will conduct a visit for Hakot gamit. You are one of the people we will go to because you do not pay the debt. We will request a barangay assistance to assist us. Please do not leave the house to make sure that what we will collect is only the amount of your debt. If you are not in your home or no one, we have an authorization letter from the RTC to open your residence, and we will videotape it with the members of barangay officials and LGUs. Thank you, Field Collector Manager. Naiiling na ako dito sa mga oras na to eh. Nagtetek. Matindi, no? May hakot gamit na sila ngayon. Meron pang authorization letter. Matindi po. So, bago ho natin sagutin yung inyong katanungan at bago ho natin himayin yung message ng Ola sa inyo, bitahan ko ho muna kayo na suportahan yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Himayin ho natin yung unan nilang message. Okay. Sabi ho nila dito, binabaliwala nyo daw ho yung utang ninyo, kaya napagdesisyonan ng pamunuan nila na ipablatter kayo at ipabarangay. Okay? At may permission na rin daw po sila sa otoridad. Aling otoridad? Nakakatawa itong no? Na puntahan daw kayo dun sa nasabing address sa inyong profile sa pautangan. Hindi nila masabi yung pangalan ng kumpanya nila, Magduwag eh. Di ba? Tapos, kung wala daw bayad on the spot, na raw, imbitahin na raw kayo sa barangay at kukuha na ng gamit. Ano ba talaga? Okay? Kapag desisyon na raw ng pamunuan nila na ipabarangay kayo at ipablatter. Okay? Tapos, pupuntahan daw kayo sa address. So, saan ba kayo talaga pupuntahan? Sa address o sa barangay? Magulo utak nito mga to eh. Tapos kung wala daw kayong pera on the spot, iimbitahan naman daw kayo sa barangay. Tapos kukuha na daw kayo ng gamit. So, magagaling itong mga to, Alam naman silang court order. Sheriff lang may karapatang gumawa, Parang kamote itong mga to. Pati ho sila nalilito na sa mga message nila eh. Di po ba? O, sabi ho kasi dito, di ba? Ulitin ko ho, sabi nila, ipapabarangay daw kayo. Okay? Buti kung tanggapin sila sa barangay. Hindi naman na sila pinapansin sa barangay. O kahit anumang kumpanya na malalaki, korporasyon, hindi na tinatanggap sa barangay yan, hindi na pinapansin. Matitigas ang ulo nyo, mga Ola kayo. So, Mariosep. Tapos, pupunta raw sa bahay ninyo, sa address. O sige, pwede. O, punta kayo sa bahay nila, wala namang problema yun. Diba? Kaya nga binigyan ng address eh. Diba? Sabi nga daw sa profile, nung pakutangan, hindi man lang masabi yung pangalan ng kumpanya nila. Duwag. Di ba? O tapos, pag di daw kayo nakapagbayad ng on the spot, tawabarangay na naman daw kayo. Magulo utak nito mga to. Pero dito ho ko natutuwa dun sa pangalawang mensahe ho nila. Okay? Nga ho, sabi daw, attention ulit sa inyo, yun daw kanilang field collector team. Ayos ay magkakandak ng hakot gamit. Alright. Kasi hindi pa nga raw kayo nagbabayad sa utang. Okay.
Tapos, nakapag-request na raw sila sa barangay ninyo na asistihan sila. Okay. At, wag daw ho kayong aalis ng bahay. Para daw ho yung kukunin nilang gamit, yung halaga lang nung utang ninyo. Ang gago talaga. So, Mario Joseph. At, ito pa, kung umalis daw ho kayo o walang ibang tao, di ba? Meron daw silang authorization letter from RTC. Nabuksan yung inyong bahay. Abay, magnanakaw na sila ngayon. Oh. Di ba? Akyat bahay na. Kala ko mababarag lang itong mga to at mga haras lang. Aba, akyat bahay na rin pala sila ngayon. Di ba? Oh. Tapos i-video tape daw nila para saan? O dadamay pa yung barangay officials tsaka yung mga LGUs. Tapos may nagpakilalang field collector manager daw. Field collector manager. Yan. Sabi niya, siya daw si hindi ko na sasabihin ng pangalan. Mukha namang hindi to totoong pangalan ito eh. Pero ito lang mo sasabihin ko, Kaya ako natatawa. Kasi finiture ko na ho ito sa nakaraan kong video. Pero uulitin ko ngayon, Kasi nakuha ko yung interest ko dahil meron silang authorization letter. Sabi niya, alam mo ba nila ang ibig sabihin ng authorization letter? Ito, i-google ho natin, ha? Yan. What is the meaning of authorization letter? An authorization letter is a letter written to allow or delegate the performance of an act in your absence. It is a formal and legal document that authorizes a third party to act on the behalf of the individual writing the letter. So, diwanag po, di ba? Ino-authorize lang kayo na i-act, di ba? Or for example, may tanggapin. Di ba kalimitan ho, authorization letter, ginagamit po yan. For example, may delivery kayo. Yung authorize kayo, i-receive yung Pero, bigyan kayo ng authorization letter, sinasabi RTC pa raw, ino-authorize kayo na pasukin yung bahay, at i-video tape nila, kalukuhan ho yun. Di po ba? Wala akong po pwedeng gumawa nun. Akyat bahay yun. Pinapasok nyo yung bahay. Oh. Di makukulong kayo. Biruin nyo yun, binabaon nyo yung sarili ninyo. Diba? Kayong mga ola kayo. Titing, papasukin nyo yung bahay. Oh. Ipapahamak nyo yung sarili ninyo. Bawal yun. Authorization galing RTC, mga bugo. Ang may karapatan lamang po na mag-garnish ng gamit ay ang mga sheriff. At kailangan meron po yan writ of execution at court order. Hindi ho kagaya niyan, field collector ang kukuha. Aba, mahuhusay kayo. Tapos may authorization letter pa yung sinasabi, mga bugo. Wala ho sino man, na pribadong individual ang po pwedeng gumawa, Sa tingin nyo, RTC, bibigyan kayo authorization na i-receive yung ID, bugok. O receive yung delivery. Nakananteting kayo. Napapatawa nyo ako lang. Alam nyo, lagi sumasaya araw ko pag nababasa ko yung mga messages nyo. Manong mag-aral kayo, Mario Joseph? Pangklase kayo? Nakananteting. Uulitin ko po, Itong mensahe na to, pananakot lamang. Okay? Kumbaga, ini-intimidate ko kayo. Diba? Sa pagsasabi na mayroong authorization letter, Kasi hindi pang karaniwang gamitin yung mga salitang gano'n. Authorization letter, hakot gamit, RTC, So, ini-intimidate kayo sa mga ganong klaseng salita na hindi naman dapat kayo ma-intimidate. Di po ba? So, ang gawin nyo po, dun po sa nagtanong, wag po kayo magpaka-stress sa mga mensaheng ganito. Kasi ini-intimidate lang po kayo itong mga to, tinatakot po kayo.
So, ang gawin nyo po para matapos na ho itong problema nyo na ito at para mawala na rin yung stress nyo, ibayaran nyo po yung nahiram nyo sa ulan. Ano po, pag-ipunan po ninyo. Hindi ko kasi alam kung meron ho kayong trabaho. Kung may trabaho ho kayo, pag-ipunan po ninyo. At bayaran nyo po ng buo. Huwag ho kayo magpaparsyal. Okay? Bayaran nyo po is kung magkano yung dapat yung bayaran during the due date. No, yun po yung principal plus interest. Huwag nyo na hong bayaran kung ano man po yung penalty na kailangan yung bayaran dahil naka-experience nga kayo ng harassment. Meron lang po akong lilinawin. Okay? Hindi ho ako nagbibigay ng suggestion sa inyo para hindi nyo ho bayaran yung pangkaraniwan na utang sa lending financing of bank. Ito hong topic natin, at ako'y kalimitan nagbibigay ng suggestion sa mga online lending apps o sa OLA. Okay? Kaya ko sinasabi sa inyo, na mag-ipon muna kayo at bayaran ng buo kasi unang-una po, hindi naman kayo in-inform kung ilang araw, nyo babayaran yung inyong utang. Hindi ho nila sinunod yung The Truth in Lending Act. So, nilabag ho nila yun. So, ngayon, syempre, hindi kayo makakapaghanda. Diba? Kasi, pangkaraniwan, diba? Pagka kayo nang hiram, after 30 days or after 15 days. Etong mga OLA na to, pagka lalo'y, baguhan kayo, 7 araw lang talaga yan. So, magugulat ka ngayon. Di po ba? O, pangalawa, pagkalaki-laki po ang kanilang interest at saka yung kinakaltas. So, hindi ho nila sinusunod yung ceiling on interest rate. O, di po ba? So, kaya ko sinasuggest sa inyo na mag-ipon at bayaran ng one time. Okay? So, hindi ko kayo sinasabihan na gawin nyo yan dun sa ibang mga lending financing at bangko. Bakit? Kasi yung mga lending financing bangko, is sinusunod yung The Truth in Lending Act. Okay? Sinasabi sa inyo yung inyong obligasyon. Alam nyo kung kailan ang due date nyo, kung magkano yung interest na ipinato sa inyo, yung amortization po ninyo, yung magiging processing fee, kung ilang araw ang kung gaano kahaba yung magiging termino. So, alam po ninyo yung obligasyon ninyo. Hindi kagaya dito sa mga OLA na to. Kaya ibahin nyo itong mga OLA doon sa mga traditional lending, financing at bangko. Okay? Basta ito tatandaan ninyo, basta hindi kayo na-inform sa inyong utang. Paglabag na yan sa The Truth in Lending Act. Okay? Bawal na bawal yung mga ginagawa itong mga OLA na to, yung pangaharas. Kaya tumutulong ako sa inyo na kahit papano maibsan yung nararamdaman po ninyong stress, anxiety, depression, di po ba? Pero hindi ko kayo tinutulungan na wag silang bayaran o i-delay yung bayad sa kanila. Pero kung alam nyo naman talaga na 7 araw lang babayaran, bayaran po ninyo. Kasi alam ninyo di po ba? Hindi ko kayo tinuturuan ng rito ng wag magbayad o i-delay yung bayad. Kasi may nababasa ako sa comment na pwede na akong mangutang sa mga lending kasi pwede naman palang ganyan. Hindi ganun. Kasi hindi ko sinabi yun. Okay? Ang topic natin dito sa mga videos ko is OLA. And different po ang OLA. Okay? Madami silang nilabag. Kaya ako, ganun na lang ako magbigay ng advice sa inyo. Okay? So, nilinaw ko yun, ha? So, kagaya na sinasabi ko, kung kayo ay nakaranas, dito po sa nagtanong, kung nakaranas kayo ng harassment at hindi naman kayo na-inform doon sa inyong obligasyon, mag-ipon kayo. Okay, mag-ipon kayo at bayaran nyo siya ng buo. Bayaran nyo po kung magkano lang talaga yung babayaran nyo doon dapat sa due date ninyo. Yung principal tsaka yung interest. Huwag nyo na bayaran yung penalty. Okay, maliwanag po. Kasi maliwanag yung mga mensahe niya, pananakot lamang. Di po ba? Ini-intimidate kayo.
dun sa mga salitang hindi pangkaraniwan na sinasabi ng kapangkaraniwang tao. Yung RTC, o, diba? Small claims, hakot gamit, o. Hindi naman ho kasi pangkaraniwang sinasabi at hindi natin alam yan. So kung hindi ko kayo bibigyan ng abiso sa mga ganitong klase ng wala, maluloko lang kayo na maluloko na itong mga olan na to. Diba? Yan ho ang gusto nila, sirain ang inyong pag-iisip. Pagka naging successful sila sa ganun, anong gagawin po ninyo? Diba? Panghihiram kayo, pangungutang na naman kayo. Buti sana ho kung sa nasa traditional lending financing banko kayo manghihiram. Kung sa OLA rin, di wala na. O, di lalo na kayo nagkabaon-baon. O, di po ba? Kaya, yun ho ang abiso ko sa inyo, no? Huwag niyo ho siyang pansinin, no? Pakalmahin niyo ho yung inyong sarili, no? Mag-concentrate kayo dun sa trabaho po ninyo, no? Kasi yun ang nagbibigay sa inyo ng pantustos sa inyong pang-araw-araw. O, tapos mag-ipon ho kayo. Buuin nyo po yung inyong amortization, no? O yung dapat yung bayaran. Bayaran nyo one shot lang. O, tapos picturean nyo ho yung yung proof of payment nyo, email nyo sila, tapos nakamo ko sa inyo. Sabi nyo yung pinagbayaran ninyo para dumating man ho yung panahon na mangulit sila, o pakita nyo ulit. Ito ho, ulitin ko, no, dun ho sa ating mga viewers, no, dun ho sa mga first time na nanonood or sa mga datihan na po, maraming salamat sa inyong panonood, no. Ito ho, sasabihin ko sa inyo, pagka ho kayo nang hiram sa mga ola na yan, ipakatatag po kayo ng dibdib. Dahil ho sa oras na lumagpas kayo, no, sa takdang oras na kanilang ibinigay, katakot-takot na harassment na ho aabutin ninyo. At madadamay pa yung mga ninakaw nila sa phone book po ninyo, yung mga contacts ninyo. Di po ba? Marami yung madadamay talaga. Kaya, kagaya yung lagi ko sinasabi, huwag nyo tangkilikin yung mga yan. No? Kasi hindi ho kasagutan ng hindi pagbabayad sa kanila. Ang kasagutan ho dyan, huwag nyo tangkilikin. Huwag kayong manghiram. Ano man, kung may nahiram man kayo, bayaran nyo, tapos huwag nyo na siyang tangkilikin. Kasi pagka hindi nyo tinangkilik yan, wala na nangutang dyan, magsasara ng kusa yan. O, pagka yan, hindi kayo nagbayad, ano gagawin niya? Di kukulitin lang kayo ng kukulitin, hanggang sa masingil kayo. Pepressuring kayo ng pepressuring. Ihaharas lang kayo ng ihaharas. O, di po ba? Wala naman silang ibang gagawin, kundi ganun lang. Kasi hindi naman sila makakapagdemanda dahil nga nangharas sila. O, di po ba? So, bayaran nyo na lang ho pag ipunan nyo. Total, nagamit nyo naman ho yung yung nahiram nyo sa kanila eh. Di po ba? So, ako basta yun lang ho ako lang sasabihin sa inyo. Kasi ako maniningil ho ako. Masakit ho para sa akin, no, ang hindi ho makasingil. Lalo ho kung talagang ginawa kong lahat at tinulungan ko yung yung kliyente. Dito ho, kahit na ho nangahara sila, sinasabi ko talaga magbayad kayo. Kasi nagamit nyo yung pera. Tsaka naging obligasyon nyo yan. Wala akong kayo maririnig sa bibig ko. Lagi yung bayaran po ninyo. Pag-ipunan po ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to. Naimbitahan kayo na suportahan ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.